Yan. Sige po, tayo po ay manalangin sa sandaling ito. Lord, salamat Panginoon na kami po ay muli magkakasama online. Salamat for this opportunity that you have given us na patuloy na aralin ang inyo po mga salita. Salamat Lord sa mga kapatid kong ito na andun yung kanilang heart, yung kanilang desire na mag-serve sa inyo, andun yung kanilang eagerness, yung kanilang uhaw, yung gutom nila, pananabik sa inyo nga pong mighty presence of Father God. We pray na kayo po magturo sa amin sa gabing ito. Purihin ka, dakilain ka, sa mikat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating topic 159, since mag-Holy Week na rin po, Jesus is the Messiah. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Matthew chapter 16 verse 16. Sabi po dito, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Yan. Sa Tagalog, sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." So malinaw po na nilagay sa Bible that Jesus is the Messiah, the Son of God. At mamaya po ipapaliwanag po natin yung verse na yan. So napakahalaga as part of the introduction na yung katotohanan ay si Jesus ang Messiah. So tayo as Christians dapat naniniwala po tayo that Jesus Christ is the Anointed One, He is the Son of God. At siya po yung pinadala ng Diyos Ama para po magkaroon tayo ng kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So it is basically a declaration of His divine identity and mission to reconcile humanity to God. Kasi di ba what happened doon sa panahon ni Eva at saka ni Adan, nagkamali, nagkasala ang tao. Kasi yung isang bagay na hindi pinapagawa sa kanila ng Diyos, ginawa po nila at nagkaroon nga sila ng knowledge of good and evil. At dahil po doon, nasira yung relasyon ng Diyos sa tao. At yung naging mission ni Jesus Christ, being the Son of God, is to reconcile humanity to God. Siya yung naging bridge natin para tayo muling mabalik yung ating magandang relasyon sa Panginoon. So dalawang main text ang explore po natin tonight, yung Matthew chapter 16 verses 13 to 20, na andun yung binasa natin na main verse. And then the other one is from Colossians chapter 1 verses 7 to 23. So that we could understand further the significance of Jesus being the Messiah at ano bang implication ni Jesus sa ating mga buhay. So doon po sa Matthew chapter 16 verses 13 to 20, ang Panginoon mismo siya ay nagtanong sa kanyang mga disciples. Sabi dito, His disciples who people say He is leading to Peter's profound confession, "You are the Messiah, the Son of the living God." Yon, maganda yung sinagot ni Pedro na disciple ng Panginoon na sinabi niya, "You are the Messiah, you are the Son of the living God." This moment occurs in Caesarea Philippi, a region known for pagan worship. Pag sinabing pagan worship, sumasamba sila sa hindi tunay na Diyos. It highlights the contrast between worldly beliefs and divine truth. So merong pagkakaiba doon sa paniniwala na kanilang nakasanayan at doon sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Yung Colossians chapter 1 verses 7 to 23 naman, it was written by Paul. It emphasizes Jesus' role in creation. Ano ba yung role ng Panginoon nung kinreate ang tao? Sa redemption ng tao at reconciliation ng tao sa Diyos, affirming the Lord's supremacy and sufficiency being the Messiah, na hindi naman kayang gawin ng kahit sino man. Only the Lord Jesus Christ can do that. So basahin po natin yung Mateo 16 verses 13 to 20 para mas maintindihan po natin yung verse. Sabi dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Yan. So tinatanong ng Lord yung kanyang mga disciples, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? So tinatanong ng Lord, ano ba yung pagkakakilala ng mga tao kay Jesus Christ? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremiah o isa sa mga propeta. Ayan, actually yung ibang paniniwala, ibang pananampalataya, ganun pa rin yung pagkakilala kay Jesus. Akala nila si Jesus Christ, tao lang. Akala nila si Jesus Christ, propeta lang. Pero sabi ng verse 15, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Yan, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So sana ganun din tayo, ang pagkakilala natin kay Jesus Christ, katulad ng sinagot ni Pedro, siya ang Kristo.
Diba si Jesus ang Kristo, siya yung anak ng Diyos na buhay. At sabi ng verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So it is the God the Father na nagre-reveal sa atin kung sino si Jesus Christ through the help of the Holy Spirit. Sabi ng verse 18 na sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatay na hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Kasi nga magkakagulo yung tao at baka yung plano ng Lord, merong perfect time ang Lord, hindi mangyari kapag na-reveal early on kung sino talaga si Jesus Christ. Doon naman sa pangalawang main text natin sa Colossus chapter 1 verses 7 to 23, sabi dito, natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naayon sa Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Tingnan nyo ha. So it is the Holy Spirit na magre-reveal po sa atin, magpapaunawa po sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Yun yung goal natin, di ba? Mas makilala pa yung Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayo magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niya makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mahinirang na nasa liwanag. Para sa atin po yun. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yan. At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, referring to the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. So free na po tayo sa makatwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo once and for all. Hindi na po natin kailangang ulitin pa. Napatawad na po ang ating mga kasalanan 2,000 years ago. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga siya nagkatawang tao para ma-experience natin, makapiling natin ang Panginoon. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahal at pamumuno. 'Di ba? Sabi dito, ang lahat daw ay nilikha. Nasa langit, nasa lupa, 'di ba, ng ating Panginoon. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. So ganun po in unison yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Siya ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nananatiling nasa kauyusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Iglesia referring to the church. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Diba? Nakikita natin yung purpose ng Lord. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit niya inoffer yung buhay niya for us para magkaroon ng reconciliation? Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. Kasi nga, yung pag-aalay before using the blood ng mga hayop ay hindi pleasing to God. Kailangan yung perfect Son of God yung maging offering para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Dati ang kalagayan daw natin kay malayo sa Diyos at naging kaaway na dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos, diba? Referring to the Lord Jesus Christ. At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. So ang sitwasyon natin ngayon, reconciled na tayo kay Lord kasi 2,000 years ago na po natapos na inoffer ni Lord Jesus Christ yung buhay niya para sa atin. So all we have to do is to accept, to receive, to believe that.
Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ganon ang tingin sa atin ngayon ng God the Father because of the Lord Jesus Christ. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Kaya nga nagba-Bible study tayo eh. May mga Sunday services tayo, may mga retreat, may mga fellowship para manatiling tapat tayo at matatag sa ating faith sa Lord. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na inyong narinig. The gospel, the word of God. Niloob ng Diyos na kung si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. And in the same way, kahit hindi na natin kapiling ngayon si Pablo, di ba, pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos na ginamit ni Lord si Pablo na isulat yung 1/3 of the New Testament at yun yung pinapangaral natin sa mga tao. So, 3 points ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Point number 1, Jesus is the anointed one. Jesus is the Christ, the Messiah. Dapat clear yan sa'yo. Hindi mo na pinagdududahan na si Jesus Christ 100% man lang. 'Di ba? Hindi mo rin dapat iniisip na si Jesus Christ 100% God lang. He is 100% man and 100% God. Sabi ng Matthew 16:16, Peter's confession reveals Jesus as the chosen one sent by God to fulfill His promises. Para yung pangako ng Diyos na naprophesy na even in the Old Testament will come to pass. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, 'di ba? Sabi ng John 3:16, at kung sino man yung manampalataya sa kanya, anong sabi? Mapapatawad sa mga kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ng Isaiah chapter 61 verse 1 to 2, it prophesies the Messiah's mission to bring good news to the poor and freedom to the oppressed. And it was fulfilled in Jesus' ministry sa Luke chapter 4 verses 18 to 21. Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapat ako'y kanyang hinirang. Yung book of Isaiah, it was written by Prophet Isaiah in the Old Testament before Jesus Christ came into earth. Sinugo niya ako upang dali na magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga big at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Ang pinaprophesy dito walang iba kundi ang Panginoon, si Jesus Christ. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagduloksa. 'Di ba? Ito po yung ginawa talaga ni Jesus Christ nung siya ay nag-ministry here on earth. And it was already prophesied in the book of Isaiah. Sa Lucas chapter 4:18 to 21, sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, referring to the Lord Jesus Christ, sapat hinirang niya ako, the Lord, upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inerolyo niya ang kasulatan, isinauli sa takapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Yan. So ito po yun. Yung kasing inaaral nila in the time of Jesus Christ, syempre, yung mga nakasulat in the Old Testament, mga prophecy. And then, sinabi dito ni Jesus Christ na it's happening now in His time, na siya yung tinutukoy doon sa book of Isaiah. Yan. At alam natin na nangyari po lahat ito. Na si Lord talaga yung nagpagaling sa mga may sakit, nagpalaya sa mga sinasaniban ng mga demonyo and so on. Yung point number 2 that we needed to understand, again, Jesus reconciles us to God. Dapat alam mo yung kalagayan mo ngayon na hindi ka na dapat nagbe-beg para mahalin ng Lord. Kasi nga, na-reconcile na tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus dahil tayo naniwala kay Jesus Christ. Ito po ay mababasa natin sa Colossians chapter 1 verses 19 to 20 na through His blood shed on the cross, Jesus reconciles all things to God. Lahat ng bagay ni-reconcile ni Jesus Christ sa Diyos Ama. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, repairing God the Father and the Son, Jesus Christ. At sa pamamagitan ng anak, Jesus Christ, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, referring to God the Father, maging sa langit o sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya. 'Di ba?
Because of the Lord Jesus Christ, na-reconcile tayo sa Diyos Ama. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. At hindi na natin kailangang i-perform yan. Kasi tinapos na nga ni Jesus Christ. Hindi mo na kailangang saktan ang sarili mo this Holy Week. Ayan, sugatan ang sarili mo para sabihin na nakikibahagi ka sa tinapos na gawa ni Jesus Christ. Hindi. All you have to do is to receive, to accept, to appreciate the Lord, to love the Lord. At patuloy mong alalahanin yung tinapos na gawa ng Panginoon at lakaran mo yung finished work ni Jesus Christ sa cross. Another example nito would be from Romans chapter 5 verse 10. It highlights how we were reconciled to God through Jesus Christ's death, demonstrating the Lord God's love and grace to us. Ganun po 'yon. Sabi ng Roma 5:10, dati tayo 'yan, nung tayo po'y nagkasala, nagkamali, nung wala pa tayo kay Jesus, tayo makakaaway ng Diyos. Yun talagang tunay nating kalagayan. At tayo kaaway ng Diyos, saan tayo pupunta? Sa impyerno, kasi wala namang purgatory sa Bible. It's just a matter of heaven or hell. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Bakit? Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Di ba, nung tinanggap mo si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, kaibigan na, we are already a friend of God. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Buti na lang yung Panginoon natin pinaglilingkuran, si Jesus Christ, after 3 days, He rose again from the dead. 'Di ba? It's a manifestation na tayo din, after we die here on earth, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kapiling si Jesus, kapiling ang Diyos Ama sa heaven. Yung point number 3 natin tonight, Jesus brings freedom and life. Mababasa natin to sa Colossians chapter 1 verses 13 to 14. Jesus rescues us from the dominion of darkness and brings us into His kingdom of light. Alam nyo, ang tunay natin talagang kalagayan nung wala pa tayo kay Kristo, nasa kadiliman tayo. Sabi ko nga, may common destination tayo lahat sa impyerno, 'di ba? Pero nung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng redirection. Napunta tayo from darkness to light. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus ay napalaya tayo. Praise the Lord. Sa makatwid ay pinatawad ang ating makasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At tandaan natin na ang pinatawad sa atin ng Lord na kasalanan, past, present, and even future sins. Kahit ay makasalanang hindi mo pa nagagawa, kasama yon sa kasalanang pinatawad ng Panginoon. Kaya nga naging matuwid tayo sa harapan ng Lord. Hindi na tayo magkakaroon ng shame, ng guilt, kundi magkakaroon tayo ng boldness na lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. At yung trono ng biyaya ng Diyos, yung Holy Spirit din ang tutulong sa atin para patuloy tayong magbago, matransform at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mababasa rin natin another example sa John chapter 8 verse 36 that declares that if the Son sets us free, we are free indeed, emphasizing the transformative power of His salvation. Kung anak ng tao, kung si Jesus Christ daw ang nagpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. So, once and for all yan. Hindi naman pwedeng pinalaya ka ngayon, bukas hindi ka na uli malaya. Pinatawad ka ngayon, bukas hindi ka na uli pinatawad ng Lord. Hindi, once and for all. Dapat paniwalaan mo yun. Believe na malaya ka na from the bandage of sin. Malaya ka na sa sakit at karamdaman. Malaya ka nang pumunta sa kadiliman kasi naroon ka na sa kaliwanagan na ino-offer ng Lord sa atin. So in our conclusion tonight, remember that Jesus is the Messiah. Sana hindi na natin ito maging question, kundi dapat settled tayo that Jesus is the Messiah. He is the Son of the living God who fulfills God's promises. Siya yung katuparan sa pangako ng Diyos Ama na magkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos Ama, reconciles us to Him and brings freedom and life. Di lang tayo basta ipinagkasundo sa Diyos Ama, kundi inoffer mismo sa atin ni Jesus yung kalayaan, yung buhay na dapat na ini-enjoy natin here on earth. His identity and mission are basically the foundation of our faith and hope. Lagi tayong titingin kay Jesus. So in our application, i-reflect natin yung role ni Jesus Christ as the Messiah in our life. How does His reconciliation and freedom impact our daily walk with God? And we have to share this truth with others as well, encouraging them to experience His love and salvation. Primarily, ang unang ministry talaga natin, yung pamilya natin.
Share the gospel, the word of God to your family. And then you go to your friends, to your relatives, diba, to your co-workers, and to other people as well. Para ma-experience din nila yung pag-ibig na in-offer ng Panginoon. So ang challenge natin tonight, live in the freedom and light of the Messiah, proclaiming His truth to the world. Panginoon, salamat, O Jesus, na truly you are the Messiah, you are the Son of the living God. Dalangin namin, O Father God, na yung revelation na ito na binigay niyo po sa amin, mag-manifest sa aming mga buhay. Patuloy nga na ma-recognize sa amin ang tunay naming identity sa inyong harapan, Lord God, that we can come boldly to the throne of your grace, Panginoon, magamit mightily for your very work, for your very purpose, O Father God. And we pray, Lord God, na yung love na in-extend nyo sa amin, yung grace, mercy na in-extend nyo sa amin, Lord God. Gamitin nyo rin kami to extend the same love and kindness to other people as well. At makita rin po sa amin yung gentleness, goodness, and self-control na nanggagaling din po mismo sa inyo, Lord God. Samahan kami naman ng Espiritu, gabayan kami, Lord God, in our Christian journey, at patuloy na kayo pong siyang madakila, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.